Hello, ako po si Yuki. Kaji-san, karugtong ito ng nakaraan, di ba? Pag-aaralan natin ang natitirang rules ng adjectives. Oo, noong nakaraan ay ginawa natin ang i-adjective tulad ng oishi. Pero ngayon, simulan natin sa negative form ng na-adjective. Mira, paano mo gagawing negative ang gakusei sa magalang na paraan? Ang kabaliktaran ng gakusei desu, Polite way ba? Ito yung gakusei dewa arimasen na natutunan sa interview lesson. tumpak. Sa totoo lang, ang negative form ng na-adjective ay parehong-pareho ng rule nito. Idudugtong lang ang dewa arimasen sa Shizuka. Yuki, pakiusap, magbigay ng halimbawa. Sige, napakadali ng negative ng na-adjective. Ang Shizuka ay nagiging Shizuka de wa arimasen. Ang Genki ay Genki de wa arimasen. Ang Hima ay Hima de wa arimasen. Lahat ay lalagyan lang ng dewa arimasen. Sensei, may tanong ako. Yung kirei na inaral natin noon, nagtatapos sa i, pero na-adjective, di ba? Kapag ginawang negative, kirei konai ba o kirei da wa arimasen? Magandang tanong. Ang kirei ay nasa grupo ng na-adjective, kaya susundin ang rule. Kirei de wa arimasen. Ang tama. Mali ang kirei kunai, kaya mag-ingat kayo. Kung gayon, Yuki, pakiusap, simulan ang practice drill. Ngayon, mag-practice tayong gawing negative form ang na-adjective. Magsasabi ako ng affirmative form, kaya palitan nyo agad ito sa negative form. Sa pagkakataong ito, gamitin nyo ang magalang na dewa arimasen sa lahat. Magbibigay din ako ng exception words. Number 1. Shizuka. Shizuka de wa arimasen. Number 2. Shinsetsu. Shinsetsu de wa arimasen. Number 3. Suki. Suki de wa arimasen. Number 4. Exception. Kirei. Kirei de wa arimasen. Number 5. Exception. Yumei. Yumei de wa arimasen. Perfect na ang negative form ng na-adjective. Sunod, alamin natin ang adverbs para masabi ng mas detalyado ang nararamdaman. Ito ang mga salitang nagpapahayag ng kung gaano. Yuki, ipakilala ang dalawang tipikal na salita. Sige, ang madalas gamitin ay totemo at amari. Ang totemo ay very. Totemo oishii desu, totemo atsui desu. Madali itong maintindihan. Ang kailamang pag-ingatan ay ang amari. Dahil ang ibig sabihin nito ay not very, siguradong ginagamit ito kasama ng negative form. Kailangang tandaan ito bilang set na amari dagdag nai. Sensei, ibig sabihin, hindi pwedeng sabihing amari oishii desu.
Oo, hindi pwede. Kapag ginamit ang amari, siguradong gagawing negative ang hulihan. Amari oishiku nai desu. Amari shizuka de wa arimasen. Ganito ang paggamit. Yuki, mag-practice tayo. Ngayon, practice tayo sa paggawa ng sentence gamit ang totemo at amari. Kapag sinabi kong very, totemo, dagdag affirmative. Kapag sinabi kong not very, sumagot ng amari, dagdag, negative. Maghahalo ang i-adjective at na-adjective, kaya mag-ingat kayo. Number 1. Atsui, very. Topemo atsui desu. Number 2. Samui, not very. Amari samuku nai desu. Number 3. Genki, very. Totemo genki desu. Number 4. Hima, not very. Amari hima de wa arimasen. Number 5. Takai, very. Totemo takai desu. Number 6. Not very. Amari yoku nai desu. Napakahusay! Ngayon, eto na ang huling tema para sa araw na ito. Paraan ito para pagdugtungin ang dalawang sentence at gumawa ng mahabang sentence. Gagamit ng soshite at ga. Yuki, pakipaliwanag ang pagkakaiba ng gamit. Sige, ang soshite ay and. Pinagdudurugtong nito ang good at good o kaya bad at bad. Kono mise wa oishii desu, soshite yasui desu. Relasyon ito ng positive at positive. Sa kabilang banda, ang ga ay but. Pinagdidurog nito ang magkasalungat. Kono mise wa oishii desu ga takai desu. Idinudugtong sa naunang sentence at mas natural sabihing oishii desu nga takai desu. Gets ko na. Kung pareho ang image, soshite. Kung magkasalungat na image, ga. Mukhang matatandaan ko ito. Ngayon, mag-practice tayo sa pagdugtong ng mga sentence. Magsasabi ako ng dalawang adjective. Kung ang dalawang iyon ay positive at positive, pagdugtungin gamit ang soshite. Kung magkasalungat, pagdugtungin gamit ang ga. Halimbawa, oishii, yasui. Parehong maganda ang mga ito. Ang sagot ay oishii desu, soshite yasui desu. Number 1. Ang subway sa Japan ay benri, kirei. Benri desu, soshite kirei desu. Number 2. Ang subway sa Japan ay benri, hito ga oi. Ito ay magkasalungat na kahulugan. Benri desu nga hito ga oi desu. Number 3. Ang kwartong ito ay furui, kirei. Furui desu nga kirei desu.
Number 4. Ang restaurant na iyon ay Oishi, Yumei, Oishii desu, そして有名です. Magandang trabaho! Ngayon, pinag-aralan natin ang negative ng na-adjective. Totemo, amari, at soshite ga. Dito, kumpleto na ang basic rules ng adjectives. Kapag marunong gumamit ng adjective at tinanong na, kumusta ang pamumuhay sa Japan? Masasagot mo ng detalyado tulad ng, Isogashii desu ga totemo tanoshii desu. Napakalaking tulong nito kahit sa interview. Pagkatapos ng amari ay nai. Kapag magkasalungat ay ga. Magre-review akong mabuti para magamit ko ito. Oo, ulit-ulitin ang panonood ng video at mag-practice para makasagot agad sa mga tanong ni Yuki. Kaya naman, kita-kita tayong muli sa susunod na video.